Mga kwentong pambata. Ang kuneho at ang ahas. Sa isang napakalawak na kagubatan, may isang kunehong naliligaw at hindi alam kung saan ang daan pauwi. Pagod na pagod ang kuneho kakahanap ng daan pauwi. Habang siya ay naglalakbay, nakakita siya ng isang puno ng mansanas. Uy, mukhang pwedeng magpahinga dun ah. Nakapunta nga. Napag-isipan niya na dito na lang magpahinga. Nakatulog din ang kuneho dahil sa labis na kapaguran nito. Habang nakatulog ang kuneho, hindi niya namalayan na may ahas sa ibabaw ng puno. Dahan-dahang gumapang ang ahas pababa. Ngunit nakaramdam si kuneho na tila ay mayroong kung anumang hayop na gumagapang papunta sa kanyang kinaroroonan. Dali-dali itong gumising at kumaripas ng takbo hanggang sa siya ay napadpad sa napakasukal na kagubatan kung saan maraming mababangis na hayop. Sa hindi kalayuan, may nakita itong kuweba. Napag-isip din ng kuneho na doon na lamang muna magpalipas ng gabi. Mukhang walang naninirahan sa kuwebang ito. Dito muna ako magpapalipas ng gabi. Pagkaraan ng ilang araw, hindi namalayan ng kuneho na ang kuwebang kanyang pinapahingahan ay pagmamay-ari pala ng ahas na nais kumain sa kanya. Patago naman itong pinagmamasdan ng ahas si kuneho. Shhh! Ang swerte ko naman at dito pa talaga kita makikita. Shhh! Mukhang hindi kilala ng kunehong iyon kung sino ang nakatira sa kuwebang iyan. Ha 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 ha, mukhang masaya di ito. Gumawa ng plano ang ahas kung paano niya huhulugin sa kanyang bitag ang kuneho. Kaya napagplanuhan niyang unti-unti nitong kakaibiganin ang kuneho. Shhh! Magandang araw! Mukhang bago ka lang dito, kaibigan. Magandang araw din, kaibigan. Oo, bago pa lang ako rito. Alam kong hindi ka pa pamilyar sa lugar na ito. Hayaan mong samahan kitang maglakbay. Nagdadalawang isip pa ang kuneho kung tatanggapin ba niya ang alok ng ahas. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sumang-ayon naman ito sa alok ng ahas na samahan siyang maglakbay upang maging pamilyar siya sa mga lugar dito. Naging malapit na magkaibigan si kuneho at si ahas at dumating pa sa puntong palagi nang dinadalhan ng pagkain ni ahas si kuneho. Napapansin ko nang palagi mo akong binibigyan ng pagkain. Nako, nagmamagandang loob lamang ako. Napapansin na ng ahas na tumataba na ang kuneho. Sa isip niya ay itutuloy na niya ang plano niyang kainin ang kuneho. Mukhang ito na ang pinakahihintay kong araw. Shhh! At makakain ko na si kuneho. Ilang araw din akong hindi kumain. Shhh! Narinig lahat ni kuneho, lahat ng kanyang mga sinabi. Nag-isip ito ng paraan para hindi matuloy ang plano ni ahas. Hindi ko inaasahang ganun pala si ahas. Ang buong akala ko ay siya ay tapat at maaasahang kaibigan. Ngunit hindi pala. Isa siyang taksil. Dumating na ang gabi habang papalapit ang ahas sa kuneho, namataan naman ito ng kuneho agad. Nag-isip ng paraan ang kuneho upang hindi matuloy ang balak ni ahas. Gumawa ng natutulog na statwa si kuneho na kaparehong hugis niya upang pag nakita siya ni ahas na natutulog at magbabalak na siyang kainin ay mag-aakala siyang hindi iyon statwa. Shhh! Hmm. Nang kainin niya ito ay bigla na lang siyang napasigaw sa sakit. Yan ang nababagay sa tulad mo, ahas. Gumapang palabas ang ahas dahil sa kahihiyan. Kung hindi ako nakapag-isip ng paraan, ay malamang nasa loob na ako ng tiyan niya. Simula noon, nagbago na si ahas at nakabalik na rin sa wakas si kuneho sa kanyang mga magulang. Ang moral lesson sa kwentong ito ay huwag basta-basta magtitiwala kung ito ay may kapalit na binibigay, dahil hindi lahat ng nagmamagandang loob ay makapagkakatiwalaan. Sa buhay naman ay huwag mong ibigay ang lahat kung ito lamang ay may kapalit na hindi mo inaasahan.
Huwag mong ibibigay ang iyong buong tiwala sa tao kung ito lamang ay bago mo palang nakilala, dahil ito ay kabaliktaran sa iyong iniisip.